bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 10:08 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinul-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin na saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Martes kita mga kabiyanan, Agosto 19, tuig 2025. Inyong inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Nulupod kita subong nga aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Nagwa sa memories naton sa Facebook. 2 years ago ginahiwat diri sa syudad sang Iloilo ang ROTC Games. Visayas Leg mga kabyanan. Ang tanan nga mga nagdalaog sa Luzon, Visayas kag Mindanao amo ning mga nagpasakop sa ROTC Games National Finals. Interview naton 2 years ago ang gold medalist mga kabyanan from Western Institute of Technology. Timing man sa aton nga programa, no? Nag 2 years na ang daog ini siya sang gold sa athletics. Si Gerson Hison, taga Buena Vista, Guimaras. Kag siyempre, saman sa kilalang maestro sa patag sa sports director man sa WVSU, kag damo ni siya sa mga ginahimo man ng mga advocacies sa patag sa hinampang, si Dr. Richard Gabayoyo. Nagasta subong si Doc Richard padayon sa gihapon sa atag inspirasyon, no? Sa mga kabataan. Nagsubong sa aton nga pagpangalagan padayon kita nga maghatag sa inyo sa mga updates. Pagkulang ginatapos ang FIBA Asia Cup from 9th place sa 2022. Nagsaka kita gamay-gamay. Nagsaka kita sa 7th place na. Istorya hantang naging kampanya sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Ano pang mga dapat i-improve sa Philippines moving forward sa FIBA World Cup qualifiers na sa Nobyembre kag sa Pebrero. 2 games kontra Guam. May mga hambang mangita sa New Zealand kag Australia. Bulubogat ang task. Pero damo sa mga players ang willing nga maghampang for Gilas Pilipinas. Sila ya mismo yung nagahikot para nga mangin local sila, no? Ining si Quintin Miliora Brown sa University of the Philippines. Iti bago lang gid way lang gid dugay na tapos ang FIBA Asia Cup. Nagahingapos na ang FIBA Asia Cup sang napanganugutan siya nga maghampang na
as a local. Balan mo kung may ang mga players naton, kung damo kita local players nga reliable. Siyempre, reserba ta ang naturalized player dira sa mga pareho sa kalidad and Justin Brownlee. Kung isa gitani nga eligible patani nga magampang for Gilas si Jordan Clarkson. Minutos magaligid sa taknang alas 10 sa aga. Pero ang gusto gid matabo sang head coach sang Gilas, continuity gid ang priority ni Coach Tim. Pero 1 to 2 more changes after Asia Cup amo ni ang lauman sang aton ng mga fans. Good news naman para sa mga fans ni Kai Soto. Nagilapit na nga magbalik sa basketball court si Kai Soto as he rejoins Koshigaya sa Japan B-League. Tapos na siya sa pila ka mga non-contact training with the team, a good sign of his progress following his ACL injury. Dumduman sa aton nga mga kabiyanan sang January, Soto suffered a ruptured ACL. Rin na-miss niya ang rest sang season para sa Koshigaya Alphas. Ito crucial games gini for Gilas Pilipinas. Na-imagine nyo bala kung nagampang si Kai Soto sa FIBA Asia Cup. Ako idyang tsansa na hindi lang 7th place ang mapauli sang team. Pwede makainkwentro ta ang China sa semifinals. Kaya kita ang makabunggo sa Australia sa final. Muna kadako ang nadula sa Philippines. The missing piece ni Coach Tim sa iya triangle offense. Balan mong triangle offense. Kinanglan gid dira ang isa kadako nga player. Big man ginadayang nagadala sa kampang. Kita mo ang triangle offense niya sang una niya gid nga pag-coach sa Alaska. Bisan sa time nga naggampang siya for Sanming coffee mixers. Asa sa nagsaylo siya mga kabiyanan sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yan abi-abi si Kaino sa mga hometown fans with renewed hope. Ito yung team ni Kai Soto, nagtapos ang season nila, 19 wins, 41 losses sila. Okay, 3 months gid sa regular season nga way kampang si Kai Soto. Abi mo ang iyang average 14 points, 9.5 rebounds, 2 assists kag 1.2 blocks in nearly 28 minutes of action after nga nabalda si Kai Soto. Sa isa ka video interview maging post ang Alphas, balik na siya sa Japan kag excited na siya kag padayon siya nga mag-rehab and hopefully mangin ready na siya kag makabalik na siya sa court. So see you sa iya. Pero ang fans kung ang fans ng Koshigaya excited, ang biggest winner sa pagbalik ni Kai Soto wala na sang iba kundi ng Filipino fans all over the world. Kung makabalik si Kai Soto, siya ang maging biggest threat sa shaded area. Ay siya ang centerpiece. Muningin na siling ko sa inyo, siya ang centerpiece sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Areho ang kalutusan sang FIBA Asia Cup, hindi naton pagpinsaron na failure na dayon. Ari lang, balikan nyo lang umpisa nga nag-head coach si Tim Cone. Kundi niya gindala ang Philippine team. Una kita sa Asian Games. Partida ang Asian Games. So, damo pa to sa mga aberya, damo pa to sa mga players nga gusto tani maghampang. Sila Terence Romeo, wala na kwa. Okay? Number 1 na. Pero, ano ang gindala ni Tim Cone sa team? Gold sa Asian Games.
Ginlutos ang heavily favored nga Asian powerhouse ang China sa home court pa nila. Na-demoralize gito yung Team China kung nadumduman sa aton mga tagpalamati sa Asian Games ng 2023. Sa semifinals match-up nila, nagdaog ang Philippines 1 point. Kaya nakuha nila ang kadalagaan sa finals match-up kontra Jordan. Sila nang ila dito nga naturalized player, si Ronde Hollis Jefferson sa Tog-N-Tex sa Tropang Giga. After pila ka bulan, nakaengkwentro sang Philippines sa qualifiers man to FIBA World Olympics nga naperdi sang Philippines ang Latvia, number 6 number 7 na team sa bilog nga kalibutan, ginlutos sa Philippines. Amo na ka valuable ang isa ka Kai Sotto sa hampang sa Gilas, Pilipinas. Kag naperde man ang New Zealand. So muna ang pila sa mga kadalagaan sa Philippine team. We hope tani maka level up pagid ang aton nga hampang kay the future is bright for Gilas, Pilipinas. Arang mga young guns, sila Carl Tamayo, Dwight Ramos, Kevin Kiambao. Kung makasulod si QMB, nako pagid nga boost sa ila. Dira mo makita kung ano ang impact kung may big man ka nga reliable. Pinagbunga gid ang pila ka tuig nga training ni Kai Sotto abroad. Galao man taning bata nga makasulod sa NBA, galing wala siya ma-draft, no? Undrafted siya. Buti way kita kabalo. Galing kay lain na abi ang impact. Basta nga lain na bala ang value mo. Once gati may may mga mukha nga mga injuries bala. Hindi man basta-basta nga daan. Buti wala lang bala, no? January this year siya na nag-rupture ang ACL niya. Subong. Sige-sige na rehab. Nagilapit na lang, naghingapos na lang. Pag makita mo man ang work ethic niya, ang iyang intensity sa hampang, bisan nga ano pa ka physical sa iya sang iyang mga kasumpong, why siya naga-back down. Dira mo gid makita ang pag-improve ni Kai Sotto kumpara sang una isang bulo bata-bata pa siya. Nag-mature na siya sa hampang. Ang passing skills niya, ang perimeter niya, check. Hanggang paggamit niya gid sang lawas niya sa shaded area. 7-3 nga daan. Tapos, ma niya lang ang mga kasumpong. Amo man na, bisan sa diin nga mga binasketan ay, basta may dako kang upod, kag kabalo maghampang, kabalo magamit sang lawas. Dominante, sigurado gid na. Mataogid ka mo. Nag-complement ang triangle offense ni Coach Tim sa iyang mga players. Puro lagko daan. Kung madayon ari ang dream lineup sang Gilas, Pilipinas. Siyempre, Kai Sotto. Si Ange Kwame, hopefully next year, mangin local na siya. Kasi may 10-year residency na nga requirement. Tima 10 years na siya sa next year. Tapos may may QMB ka pa. Quintin Meliora Brown, kag Junmar. Si Junmar galing. Ang problema kay Junmar, mahinay siya sa drop cover. Pero migit siya wicket. Madumduman yung ang match-up ni Luka Doncic kag ni Rudy Gobert. Dira pero migit na exploit sang opposing team ang weakness sang Gilas kay Junmar. Nga matingala ka mo first two games, ang game sa Chinese Taipei
Kag ang hampang kontra sa New Zealand. First half, dako gid ang abanse permi sang opposing team. Dira lang nila gina-atake pero sang galing kay kalidad ang coach team, adjust siya. Tagaan niya sang more playing time. Iban pagid ng mga players. Ay, isa pagid AJ Edu. Amo nang front court sang Pilipinas, solid katama. Butanta ano lang no, Kai Soto, AJ Edu, si QMB, kag si Ange Kwame. Apat lang bisan si Jun Marte. Base nga depende. Pwede pa man. Pero kung ako pulo paway, pwede na siya kapaway. Ay tagaan ta sa tsansa ang mga young guns nang ma-develop. Maka-gain pagid sa international exposure. Mo man lang nang kinahanglan ta eh. Ma-expose pagid sige-sige ang competition kag hopefully wala sang kabaldahan. Importante lang nga nagahalong sa gihaw. Ang isa sa nakita naton nga kinahanglan pagid sa Gilas Pilipinas. Ginbalikan naton eh. Mga kabyanan halin sa 20 sa una nga sunod naton sa kampang halin 2013 sang nagdaog kita sang silver sa FIBA Asia Cup diri sa Philippines kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati. Ang kinahanglan sang Gilas Pilipinas ang isa ka point guard nga wala man kita hambal nga ineffective ang mga gwardiya naton jud. Pero para man may depensa man sila, may passing skills, pero ang mentality balang kita mo na balang pag-penetrate niya, may threat na ipasa niya or i-drive niya. Drive direkta sa basket. What I'm talking about is ang player na 2 times naging best point guard sa Asia. Wala na sing iban, Jason Castro. Jason Castro sa duha ka pagpasaka. Hindi, 3 times 2013, 15, 17. Sa 2013, silver kita. 2015, silver man kita sa gihapon. 2017, 7th, 8th place kita. Perdi kita to sang South Korea eh. Pero 2013, 2015, amo tong Jason Castro nga masiling mo. Tugid siya sa prime niya sa international basketball. Wala ulba ang decision making, ang kadasigon niya, the blur ang tawag sa iya. Kamo na ang kalidad sa isa ka Jason Castro nga kuntani may ara kita player nga makita sila. Sa mga kauturan ta nga nagatutok no, pwede kita mo ka-comment dira no kung anong matugda nyo, ano ba lang dapat ma-improve pa sang Gilas Pilipinas moving forward sa mga masunod nila nga competition. I-discuss naton ina ano diri sa aton nga pagpangalagan. Bilan mo damo gid ang opportunity na mag-improve pa kita. Para sa akon, ang kalutusan subong sa FIBA Asia Cup. Pagka-serbi ni nga balang ko ang iban nagakadlaw ni sa learning experience. Na tinaga kay balan ko nagamit yun na ni sa previous nga coach. Pero hindi dira mo man balalan tawon nga kada coach may estilo man. Kag ang hindi man sa tanan nga oras madaog kay, di ba? Ang aton lang mapirdi kita or magdaog dapat pinsaron ta gidya nga ara kita sa gihapon sa pagsupport. Pwede kita kahatag sang mga suggestions naton, hindi man malikawan may maga-criticize sa ila, pero dapat ang suporta naton ara sa gihapon. Kaya ang gakatabo abi, sa time nga nagdaog kita, mabalikan ta lang umpisa 2013, sa time nga nagdinaog kita, grabing dayaw ta. Sang nagkalapirdi naman, terrible nga bashing naman ang ginubra nato. Asta sa subong. Managlain ng coach no. Si Coach Tim nagdaog. Grabe dayaw to Asian Games, grabe. One of the best. No?
Okay. Daw pagit sa Latvia. Grabe pagit nga dayaw pagit kay Coach Tim. Hasta sa pagdaog sa New Zealand. Pero subong, na perdido damo na naman ang mga basher. Pero ako dapat si Coach Tim sa gihapon na mag-handle. Pero kung may ara gid man ako, kung ako lang kung may ara gid man nga isa ka coach nga gusto na ibalik, why na hindi one si Coach Tab Baldwin. Pero sa nasiling ni sa nasiling sang head coach ng Gilas Pilipinas, mga kaibianan, ang mga 1 to 2 players ang posible island. Ang nakita ko dira si Japet Aguilar, kapila na niya maghambal nga mag-retiro, pero ginaayo lang ni siya ni Coach Tim kay kulang gid sa big man. Pero may pila ka mga players, no? Wala man siya sa may mention na kakson anay, no? Pero ang mga nagalutaw nga pangalan nga posible ilakip sa lineup, Quintin Millora Brown, si Ange Kwame, Renz Abando, Xavier Lucero, RJ Barrientos, kag Troy Rosario to be among those in line for possible call-ups in the future. Open man siya sa changes, pero hindi maging too drastic sunod sila. Si Abando, Lucero, Abariantos, kag Rosario, nalakip ini sila sa long list for Asia Cup. Even si Kwame, one of the Philippines naturalized players. Si Abariantos kag Rosario lang ang naka-attend sa Gilas practice. Si Abando, Lucero, kag Kwame may mga previous commitments. Unfortunately, ara sila sa strong group kag nagambang sa Jones Cup, so hindi sila available. Pero good news na nasiling na naton si Millora Brown. Sige, reclassify na siya from naturalized player to local after isang campaign sa Philippines sa Asia Cup. Kung ara tani si QMB kinanglan niya pa ipalis ang iyang footwork sa hampang. May time gid nga mahinay siya. Kasi kung sa depensa reliable man siya. Damo sa opportunities for Gilas Pilipinas nga mag-improve. Exposure pagid sa mga international nga competition, isa gid sa pinaka dapat nga obrahon. Dapat ang suporta ara lang. November naman, September, October, November, tis may pila ka bulan na makatrain ang Philippines for FIBA World Cup qualifiers. Kaya subong 20 ang last nga FIBA Asia 2023. So 4 years after FIBA World Cup 2027. Ito ang World Cup 2023 dirigin held sa aton. One of the best nga paghiwat sang World Cup. May pila ka mga beryaman, pero happy gid ang mga Filipino fans na maka-witness sa once in a lifetime ng FIBA World Cup sa aton pang pungsod. Kita nila ang mga superstars, sila Shea Gilgeous-Alexander, sa Germany si Dennis Schroeder, from Slovenia si Luka Doncic. Kadamo gid nga players. Nakuguro na tagaan sa chance. Wow, sos. Tanan nga pang lang tawon ko gid. Hindi lang yung Gilas ya, alin sang agas sa gabi ngayon ng panganay. Pero susubong, nakita naton, padayon na kita sa pagsuporta sa ila. Kag nasubuan kita nga 7th place lang ang Philippines sa FIBA Asia Cup. Pero nagapati kita nga sa pagbalik sa mga players na kinahanglan ta. The future is bright for Gilas Pilipinas. 32 minutos makalikat sa takna alas 10 sa aga. Maghatag lang kita sa mga pahanumdumdug ang mga balita sa pagbalik sa programa Sports Zone. Hindi na lang sa sariling bayan ay papabalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng reyon ang sining natin. Kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan.
Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to presidencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does.
Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musika nga lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa aking hidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating ay ganda ng aming musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 42 minutos, makalikat sa takdang alas 10 sa aga. Parayon ka muna nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sports Zone. Ang kabiyanan ang Kansilay Dance Sport Team alin sa Silay City, Negros Occidental. Nagdaog mga kabiyanan sa international nga competition. Duwag prestiyoso nga dance sport competition sa Malaysia siningabulan. Labaw sa pag-showcase lang sang talento, ang team nagsaot sang may purpose, raising funds and awareness para sa mga kabataan with special needs. Bawa ka namin. Under the guidance ng ila head coach si Philip Louis Diocades, ang team nag-deliver sa exceptional performances sa Open World Penang Dance Sport Championship sa Agosto 2 tugtog 3 kag sa Nigeri Sembilan International Dance Sport Championship sa Agosto 9. Both events brought together mga kilalang dancers across the Asia and beyond mga kabiyanan, blending world-class skill, athleticism, kag artistry. This year's Penang Championship inorganized ni Miss Ann Oo, suportado sa Penang State Government. May special cost ng proceeds were directed towards programs for children with special needs. Si Alessandra Pescasiosa won triple gold sa under-10 Latin category, samtang si Chisca Rian Agudon nakakuha sang 2 ka gold, 1 silver kag 1 bronze sa under-12 Latin category. Si Micaela Jane Aguilar nakakuha sang 1 ka gold, 1 ka silver kag 1 bronze sa same category. Si Shane Jarin Duran brought home 1 silver kag 1 bronze sa under-12 Latin category. Ang 32 anyos na si Diocades noted ang noble purpose made the team's participation even greater significance. Sila nagalaga sa kwarta, no? Ginapabugal nila ngati mapakita ang talento sa mga kabataan sa international scene, makabulig sa mga mas nagakinahanglan. Ang journey ng team sa Penang ipunaan sa mga wala ginalauman ng mga pagpanghangkat at nag-test man sa ilang patience kag determination. Hours before sa ila July 31 departure, may isa ka dancer ngati jutayan lang wala makaabot sa trip, no? Jutay passport delay bangon sang bagyo. Samtang ang team nakabaton sang long-awaited city budget support sa aga mismo sa ila flight. Kasi pag-describe ni Diocades, perfect timing lang. Isa sa mga last-minute stress kag logistical hurdles, everything aligned. Ang immigration ng mga pagproseso nila nangin matalunsay. Ang mga flights manageable at pisar sa delay, no? Ang team nag-abot ng preparado kag motivate. Walan mo hindi ginaya malikawan eh. Sa kada kompetisyon may mga aberya, may mga huol, pero kung naka-focus ka mo sa inyong goal, tanan sina ng mga obstacles before sa competition, mga muyuan nyo lang. Hindi ka mo padala dayon sa mga problema along the way. Magpabilin nga positibo. Munang challenge dira eh. Paano ka mangin positibo sa tunga sa sining mga challenges sa pundo, sa iban pagid nga mga logistical requirements. Ito importante yang mag-compete ikaw. Wala ka mawadaan sa paglaom kasi tanawa kadamo sang nadagaan sang team. So gina-congratulate gid naton tanan nga mga nagdaog. Kag hindi lang ini kadalagaan, no, sa mga kabataan, dili kadalagaan man sa komunidad. Magabulig sila, no, sa mga kabataan may special needs. Swerte gid ang mga kabataan yun na mabuligan nila. Balan mo
ang struggle sang mga kabataan na may special needs, hindi basta-basta. Muna nga, dapat full support gid kita. Sa bisan pa paano nga pwede kita makabulig. Importante nga mabuligan naton sila, mapalipay naton sila, sa simple naton nga pamaagi bangod sa mga blessings na gina-share natin. 47 minutos makaligid sa takna alas 10 sa aga. Mga kabiyanan, balita sa PVL, no? Sa Premier Volleyball League. Mga kabiyanan, one conference na nagtakop without a championship. Ni rason para nga ma-tarnish ang 8-year legacy sa Creamline na natukod mga kabiyanan. Cool Smashers, veterans kasi na Eliza Valdez kag Michelle Gumabaw nagpahayag they have every reason to be pleased with capturing the 4th PVL bronze medal sa franchise kontra sa Signal HD Spikers sa PVL on tour. It marked the team's 18th consecutive podium finish sa ilang pagpasakop sa PVL since the team league's inception sa 2017. And even as the league continues to grow, sa mga bagong players kag bagong team, ang Creamline's consistency sa highest level nagapabilin mga kabyanan. Bugin na yan sa hampang mabuti na yung time nga magapa-idaluman ng karera mo. Mula na galing dapat mabalaan mo kung asasan o ka, asa diin ka, saan o ka ma-retire. Mayara nga daan ng kalabanan gid ng mga athletes. Actually, nag-retire sila pag nagpaidalom na gid ang karera nila. Mintras nga kaya nila maghampang, mintras kaya nila mag-compete, mintras kaya nila magpa-champion sa isa ka team, sigurado na hindi na sila maguntat. Pero pag abot sa time nga nagapaidalom na amat-amat, nga naga-pile up ng losses, that's the time ma-realize nila, mag-retiro ako. Pero abi mong pinasahing athlete, sa tuod lang, nga masiling mo, wala mo lang na-expect, People's Champ, Manny Pacquiao. Kasi edad nga 46, no? Kabalik pa siya, nagka-compete pa siya. Although wala siya nagdaog. Pero para sa mga fans ito daogid niya kaya nga 46 years old ka na. Pero kaya mo pa mag-compete sa mataas nga level sa kompetisyon. So, amo ni subong. Ang mga veterano ni Michelle Gumabaw, Eliza Valdez, ang pamangkot. Padayon pa sila sa paghampang. For sure, sigurado gid na. Pero ang mga minutes, istoryahan pa inasang coaching staff. Pero di gyapon tig-ag gyapon ng Creamline Cool Smasher. ...50 minutos magaligad sa takda alas 10 sa aga. Mga kabyanan ng iban pagid nga mga balita patpaton sa masunod nga edisyon sa programa Sports Zone. Madamo gid kasalamat sa mga nagupod sa aton sa Facebook kag sa Radio 585 kHz. Pinapasalamatan naman aton mga kaupdanan sa studio, Mr. Rochelle Jones Sotahero, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bangong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Kung di ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Pawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala
kasalukuyan ng Pang-International at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid